Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, aray ko, sobrang real quick naman mga minamahal from sinabi ni Duterte noon, 'di ba, na pagsasampalin ko silang lahat diyan. Oo, yung sa ICC, 'di ba? Tapos ngayon sasabihin mo sa amin, I am old, tired, and frail. Real quick? Diba? Alam naman natin na magkakaroon po ng hearing, confirmation of charges this February 23. Sabi dito sa balita, former President Duterte informed the ICC pre-trial chamber that he intends to skip the confirmation of charges hearing starting February 23 in a letter he signed. He maintains the ICC has no jurisdiction over him and accept his fate should he die in prison. Paawa effect, no? Gamit na naman to ni Sara Duterte. Galing talaga ng strategy ni Sara. Ginamit si Digong. 'Di ba? Mahal naman talaga ng ibang mga Pilipino si Duterte. Kaya mahal din nila itong si Sara. Pero mga minamahal, hindi nyo ba naamoy yung ginagawang pambubudol ni Sara? Si Sara Duterte ang dahilan kung bakit nabubulok yung ama niya dyan sa The Hague, the Netherlands, dyan sa ICC. Kung matagal nang umattend, dyan sa confirmation of charges at hindi nila dinidelayed itong pag-attend ni former President Rodrigo Roa Duterte, di ba kung talagang wala namang kasalanan yan si Digong, di sana nakabalik na yan ng Pilipinas. Kaso alam kasi nila na medyo tagilid sila at pwede pa nilang magamit, di ba, pampaawa, pangkuha ng simpatsya. Itong si former President Rodrigo Roa Duterte, pagdating ng 2028, di ba, kaya ginagamit siya ni Sara Duterte. Talaga nga naman tong anak na tong makasarili. Diba? At saka ito, may video si Digong nga sinasabi niya noon. Parinig natin sa inyo mga minamahal. Oo. Ganito siya katapang before. If one of these days the ICC will come, if one of these days the ICC will come, will you voluntarily submit yourself? Sipain ko po sila, ma'am. But you said a while ago that if somebody will sponsor your fare to the ICC, you will voluntarily submit yourself to their investigation and jurisdiction. Yes. Pero kung sila magpunta dito, sipain ko. But will you confirm that you are willing to submit Oo. voluntarily yourself to ICC? Punta ko doon, sipain ko rin sila. Diba? Ang tapang, mga minamahal. Sisipain daw, tas biglang nagkasakit. Sisipain daw, tas biglang nagtanda-tandaan. Sisipain daw, tas biglang naghihina-hinaan. Diba? Napaka-confident pa na magsalita ni former President Duterte, diba? Na, yes, oo, pumunta sila dito, mayroon silang kalalagyan, diba? Confident pa ni former President Duterte. Tapos ngayon, pag-attend lang sa hearing, I am old, I am tired. Diba? Ay, kako talaga, wala ka lang may sasagot. 8,500 pages pa ba naman? Tapos 16 hours of video clip? Sino ba naman ang hindi maaagnas ang pagmumukha nun? Diba? Nagigets ninyo, mga minamahal? Diyos ko, naalala ko noon, diba? Diba, nung nag-hearing sila ni Trillanes, gusto niya pang sampalin si Trillanes, no? Tapos, tingnan ninyo. Diba? Oh, ay, nako, Diyos ko. Ay, nako, tanda-tandaan si Digong. Ay, alam naman namin na ganyan na talaga yung matandang yan, sobrang drama. Actually, to be honest, mga minamahal, ito lang naman yan Paliwanag ko sa inyo. Sara Duterte said, di ba, tatakbo siya bilang presidente ng bansang Pilipinas. So, ngayon, para makakuha siya ng botante, una, kailangan si Digong nandyan sa ICC. Ano ba yung magiging ambag ni former President Duterte para makakuha ng boto itong si Sara? Aminado ako na mayroong supporters itong si former President Duterte. Mahal si Digong ng kanyang mga supporters. Ngayon yung pagmamahal na yan na i-transmit kay Sara. Kasi binibigyan ng false hope ni Sara Duterte yung mga supporters ni Duterte, ni Digong ng ama niya na makakalaya siya sa pamamagitan ni Sara.
Kaso mga minamahal, sobrang malabo. Lalo pat magkakaroon ng impeachment trial. 'Di ba? Aakyat yan sa plenaryo. 'Di ba? Nananakot na nga ngayon itong si Sara Duterte. 'Di ba? Magaling sa manipulation itong si Sara. Si Sara yung tipo ng tao na bratinela. Spoiled brat. Wala naman talaga yan dyan si Digong matagal na sa kulungan kung pina-attend na nila. Hindi. Makakalaya naman talaga si Digong kung talagang wala siyang kasalanan. Pero medyo sa ating namoy, mukhang may kasalanan talaga. Diba? Kaya kahit anong gawin niya, hindi pa din yan makakalaya. Pero one of the reason kung bakit nabubulong si former President Duterte dyan sa Dahig the Netherlands dahil mayroon na yung usapan na huwag palabasin si Digong. Kasi pwede nilang gamitin si former President Rodrigo Roa Duterte sa 2028 election. Diba kasi syempre yung mga Pilipino maawain. Maamatay, matanda na yan eh. Diba? Pero sino ba dapat yung kaawaan? Yung mga pamilyang namatayan, nawala ng nanay, nawala ng tatay, nawala ng anak, nawala ng ate, nawala ng kuya, 'di ba? Nawala ng breadwinner, o itong sinigong na pumatay. 'Di ba? Tapos nilalapastanganan niya pa mga kababaihan, binabastos niya pa. Gets ninyo? Sino yung dapat kaawaan? Yung AJK family victims? O itong si Duterte na nagpapakasasa sa pera ng taong bayan? 'Di ba? Living in a good life. Nandiyan na nga siya sa ICC. Napakasarap daw ng pagkain doon. Kompleto, mala 5-star hotel yung atake ng kanyang, 'di ba? Mga minamahal ng kanyang kulungan. Gets? 'Di ba? Oh, sino ba namang hindi gustong magtagal doon? Kung ako yun, nandun ako sa ICC, libre pagkain. Dapat nga sa mga ganyan, tinitegi na yan Kaso, dyan lang. Ngayon lang din ako nakakita, di ba? Galing din sa bibig ni Digong. Di ba dapat ang kriminal tinitegi? Kung gawin kaya yan dyan sa'yo. Di ba, mga minamahal? Diyos niyo naman. Ito talagang si Sara Duterte, no? Lakas ng amats. Yung pagiging spoiled brat at pagiging bratinela niya, dalang-dala hanggang ngayon. Wala na yung tatay mo, Ugod-ugod na yung tatay mo, gamit na gamit mo pa din. Hindi mo ba kayang tumakbo nang ikaw lang nang hindi ginagamit yung fame ng ama mo? Hindi mo ba kayang tumayo sa sarili mong paa nang hindi ginagamit yung kasikatan ng ama mo? Ay, Diyos ko, ang sarap mong pektosan. Ang sarap mong kaltukan. Alright. Diba? Real quick, no? Dati sinasabi niya lang na pagsisipain ko kayo, tapos biglang I am old. Huwag kami. 'Di ba? Sino yung niloko ninyo? Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia ninyo. Pahingi lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal. And always nyo pong i-hit ang notification bell for more update. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.